Pinaalis ko na si Mister. At ang dami natin dalang bag. Magpapasabak tayo ng pamimili ngayong araw na to. Marami-rami tayong bibilhin mga kabayan. So excited ako kasi marami sale yun. Tingnan yung mga dami mga nabibili oh. Naku, sana natirhan pa ako ng mga sale. Dami mga namili na oh, ayun oh. Ayun oh. Dami nila oh. Naku, may natira pa sana doon sa mga sale na inaabangan ko. Siyempre kuha muna tayo ng cart dahil marami tayong bibilhin. Ayoko magbitbit. Ayan. Ayan. Dami natin ano oh. Ito yung aking mga nako. Yan. 3 linggo tayo hindi namimili mga kabayan. Bawang, talong. Mura yung saging nila oh. Kukuha na kaya ako ng bawang. Kuha na tayo. 240 pesos isang kilo siya mga kabayan. 240 pesos ang isang kilo ng bawang. Mabuti na lang walang music, walang sound. Makakapag-vlog tayo mga kabayan. Kuha tayo ng saging. 127 pesos ang isang kilo nito mga kabayan. 127 pesos ang isang kilo ng saging. Kuha tayo ng mga kalahating kilo lang. Or isang kilo na siguro. Mamaya na ako kukuha ng plastic. Nagmamadali tayo at mauubusan tayo ng mga sale. Ganyan dito. Kailangan yung mga mura, unahin ko na. Ito mamaya may saging pa naman. Kaya lang kukuha na ako kasi minsan nakakalimutan ko na. Hindi ako nakakabalik. So kuha na tayo for sure lang. For sigurado lang. Ayan, tama na yung 6. Mamaya na tayo kukuha ng plastic. Pag nagmamadali tayo ng ganyan mga kabayan, wala mo nang inarte. Ayan. Yan. So puntahan na natin yung ano, mais. Naku, agawan sa mais dito kasi mura. Ito yung free item nila today. Ayan. Pag nakabili ako ng 300 Canadian dollar or 12,000 pesos sa pera natin, magkakaroon ka ng isang libre nito. May pang babae, may pang lalaki. Ayan, pang lalaki, pang babae, libre yan for every 12,000 pesos or 300 Canadian dollars total groceries na binili mo. Siyempre, kunin natin pang babae na. ₱400 ang 30 piraso ng itlog. 400 pesos to mga kabayan. 30 pieces. Carrot, 200 pesos isang supot. Naku, ang laki ng pakwan. 200 pesos lang ang isang piraso. Pakwan, 200 pesos lang isang piraso mga kabayan, ang mura. Mushroom, 160 pesos lang ang isa, mura. Ayun, may nakasale na blueberry. Mura.
160 pesos ang isang container. Blueberry, 160 pesos ang isa. Naku, hindi nakasale yung mga favorite kong raspberry tsaka blackberry. Walang sale. Meron palang ganito, cactus pears. Ayan oh. 240 pesos oh. Ano kaya lasa nito? Kaya lang baka hindi ko naman makain. Sayang lang yung pera kasi bawas sa atin yung matatamis. Meron palang ganito, para siyang patatas oh. Pero anong tawag sa kanya? Cactus pear daw, yung pears. Nahirapan ako mag-pronounce. Naku, sobrang mura ng plum oh. 120 pesos per pound. Hindi pala siya mura. Pero mura rin siya, 120 pesos per pound. Probably isang pound na to mahigit. So ibig sabihin mga 160 pesos itong ganito karami. Kaya lang hindi ko naman mauubos, baka ako lang kakain ng plum. Ito yung healthy. Mura siya pero hindi siya super mura. 320 pesos ito ngayon. Dati mga 200 pesos lang siya. Pero pag hindi sa sale, 400. Pag sale na sale siya, 200. Ngayon, hindi siya gaano sale, 320 pesos. Pwede na. Ano naman to, masustansya, tsaka safe kainin. Wala siyang maraming sugar. Rich in fiber pa siya. At rich in vitamin C pa. ₱160 pesos. Para siyang organic oh. British Columbia daw ano. Ibig sabihin special tong strawberry na to. Pag sinabi kasi Flyer Future, ibig sabihin mura na to. So 160 pesos. Kunin ko na. Lemon, 3 pounds, may git na 1 kilo, 240 pesos lang. Yan, isang ano na siya, isang supot. 240 pesos lang to mga kabayan. Imagine, ang mura, 240 pesos. Kuha na tayo ng isang supot. Ang tamis ng grapes na to mga kabayan. 170 lang ang 1 kilo. 170 pesos. Kuha tayo ng konti. Ito yung paborito ko mga kabayan. Kung ikaw ay pre-diabetic or diabetic. Para siyang broccoli. Yung baby broccoli pala. Ayan, oh. Kapamilya siya ng broccoli. Ayan, oh. Ginigisa mo to mula dahon hanggang pinakatangkay na igigisa mo. Ang sarap niya. Masustansya pa siya. Tapos very healthy talaga siya. As in talagang safe na safe kainin sa mga may high blood, may diabetes, at may mga kolesterol. Napaka-safe niyang kainin at napaka-healthy. At yung ginagamit kong gulay pag ano, wala na akong gulay sa likod ng bahay. Pero kuha pa rin ako ng isa. Paborito ko to eh. Yung spinach nila, ang mura oh. 80 pesos lang ang isang tali oh. 80 pesos lang ang isang tali ng spinach. Hanap tayo ng saging na organic. Mas safe kainin. Ayan. Sorry. Ayan. So, hanap tayo ng organic. Ayan. Magkano ba? 99, 80, 80. Mga ano to? Mga 88 pesos hanggang 87 pesos ang 1 kilo ng saging. Organic na yan ha. Yan. 88 pesos ang 1 kilo ng organic na saging. Tama na to kasi may pakwan na kami. Baka hindi maubos. Naka-ready na yung mga plastic natin. Ayun, may naabutan pa tayong broccoli. Ayun, nakaabot tayo ng broccoli. Murang-mura kasi siya ngayon. Talagang super sale siya. 177 pesos ang 1 kilo. Imagine nyo, 177 pesos lang to mga kabayan. Murang-mura na siya. Ayan o. 177 pesos. Okay na to. 1 kilo. Kuha tayo. Maghanap tayo yung ano, mas marami yung dahon kaysa sa tangkay. Lugi tayo pag marami ang tangkay. Ito, ayan. Yung mas kaunti ang tangkay. Ibig sabihin pag marami yung tangkay, ito pag marami yung ganyan, maraming tapon. Sa bagay, alam nyo ba na nakakain yung parting yan? Yung mga hindi pa nakakaalam, nakakain yung parting yan, masustansya din yan. Ayan. Idadayat ko yung anak kong isa. Talagang, ano ba yan? Pupurgahin ko siya ng broccoli ngayon. Pati yung asawa ko. Pupurgahin ko sila ng broccoli.
Kasi murang-mura siya eh. Ayan. Dami. Ay, naku. Tapon pa yung isa. Ayan. Okay na to siguro. Madami-dami lang yan. Ayan. Broccoli. Kung ano yung mura mga kabayan, yun ang binibili natin. Hindi tayo bibili ng hindi nakasale. Eh, sarapan na lang yung luto, ika nga. Mahal yung ano ngayon eh, cauliflower. So, magbubroccoli tayo, mas mura. Ayan. Pwede na to. Ano ba to? Ayaw ma-shoot ng apple na to ah. Ayaw ma-shoot ah. Kung tao lang to, pinatulang ko na yan. Tigas ng ulo eh. Ayaw ma-shoot. Ang mura ng kamatis oh. Kaya lang marami tayong tanim na kamatis sa likod ng bahay. Hindi tayo bibili. Uy, 200 pesos lang oh. Isang supot na ng ano, 2 kilo mahigit mga kabayan. 200 pesos lang yung karot. Alam niyo ba na dito yung mga karot at patatas napakamura? Naku, nahuli na yata tayo sa mais. Ang dami mga Pilipino. Oh. Nahuli na yata ako sa mais. Ang dami nang kumukuha. Makikiagaw na tayo ng mais, baka maubusan tayo. Hala, para kami nagmamarathon dito sa pagkuha ng mais. Ang daming bumibili oh. Naku, wala na yatang magandang mais. Naubusan yata ako. May mga bumibili pa rin kang mais, ang dami oh. Para ako nakipag-marathon mga kabayan. Pagod na pagod ako sa pakikiunahan sa mais kasi ang dami namin, nakita naman ninyo, ang dami namin bumibili. Agawan kasi mura. Ang isang piraso kasi ng mais ngayon, napakamura, 10 piso lang sa pera natin. Ngayon, limit yun 6. Yung 6 mo hanggang 10 piso lang ang isa. Lampas dun sa 6 na piraso ay magiging ano na siya, 13 pesos. 13 pesos na ang isa paglagpas mo ng 6 na piraso. Yung unang 6 na piraso, 10 piso lang kada isang mais. Yan, kita nyo, oh, ubos na ubos yung mga mais. Oh, pag ganitong mura, agawan eh. Yan, oh. Balat na lang yung natira. Ang dami, oh. Napagod ang lola nyo, nakipag-marathon dun sa mais. Ang dami namin bumibili kasi dito pag mga sale na ganyan, lalo na yung mais, agawan. Mga Pilipino mga Pilipino kami mga nag-aagawan kasi nga paunahang makakuha ng pinakamagandang mais. Pompano, 330 pesos ang isang kilo. 330 pesos isang kilong pompano. Pompano, 304 pesos, 3 piraso na.
Tilapia, 2 piraso, 140 pesos. Tilapia, 360 pesos, 2 malaking piraso na. Bangos, 2 malaking piraso, 500 pesos. Galunggong, 6 na piraso, 480 pesos. Hala, napasubo ako sa mga isda. Iba-ibang isda kasi dami kong gulay sa bahay. So ititerno ko yung isda sa gulay. Mura yung pompano, parang gusto ko pang kumuha ng isa pang supot. Sige na nga, kukuha na nga ako ng isa. Hindi naman nasisira yung isda sa fridge eh. Tignan natin baka may fresh na naka-sale, fresh na isda. Salmon, mura na to, 30% off pa 200 pesos na lang kukunin ko na. Healthy to para sa mga may high blood. Ito po 120 pesos na lang ang isa, kaya 115 pesos. Isang piraso na ng isda, salmon na tong mga to. Ay, steelhead pala. Pero ano rin, mura na to, masustansya itong mga isda. Wala, kukunin ko na to, mura ang mga to. Itong sibuyas na to, 160 pesos. May gitna 1 kilo or 3 pound. Itong mas malaki ng kukunin ko kasi 400 pesos lang. 10 pound na siya. Halos 5 kilo na siya. 400 pesos lang. Mas mura, mas marami. Sa yoto nila, 52 pesos isang piraso. Mahal yung talong ngayon, 220 pesos or 210 pesos ang 1 kilo. 210 pesos. Ito yung paborito ng mga anak ko, nung anak ko, 280 pesos smoothie. Kaya lang ang ayaw ko sa mga ganito, minsan mataas yung sugar content. Ang sugar nito 27%, ito 26%. Siguro pwede na ito na lang, pwede na to. 280 pesos ang mga smoothie ganito. Nakabili nga ng isang banana bread, 200 pesos isang piraso. Uy, donut ang ganda. 280 pesos ang isa.
Alam niyo ba na kung kailan summer, tag-init dito sa Canada, lalong nagiging mura yung mga ice cream nila, saka mga ice drop, kung ano pang mga popsicle, napakamura talaga. Tapos ang dami mong pagpipilian, tapos napakasarap pa mga kabayan. Ayan o. Yun nga lang, bawal talaga sa akin yung mga yan, hindi tayo pwede. Isa sa pinakamasasarap na ice cream. Nakasale yung masarap na ice cream, 200 pesos lang isa. Pesos lang yung mga yan, mga kabayan, kada isa, napakamura, napakasarapan yan. Ito 1,200 pesos itong buong baka na to. ₱220 mga kababayan. Parang ano, mga 1/4 siguro to ng giniling na baboy. Ayan, 240 pesos giniling na baboy. Ito 240 pesos giniling na turkey, pangsahog sa gulay. Turkey giniling 240 pesos lang, nakasale na siya. Healthy. Nakasale siya 440 pesos na lang chicken. Pang tinola, masarap to. Murang-mura to $12 lang oh. 5 malalaking legs na, 480 pesos lang. Chicken oh. 5 malalaking legs na yan. Kunin na natin. Uy, chicken breast, 680 pesos. ₱400 itong tatlong patong na to, 400 pesos. ₱1,000 pork back ribs. 1,000 lang oh, pork back ribs. ₱400 lang oh, pang barbecue. ₱400 lang oh.
Yung baboy, 160 pesos na lang siya, oh, pag naka-sale. Ay, 150 pesos na lang pala pag naka-sale. Ayan, oh. Uy, cheese whiz, 160 pesos lang naka-sale. Ala, naparami na naman tayo ng bili. 480 pesos, naka-sale. Del Monte, Peach Mango. 480 pesos lang. Tignan natin, baka naman mataas ang sugar. Naku, mataas nga sa sugar. Ay, hindi, 23%. Medyo hindi na siya ganun kataas. Ito na lang ang kunin natin. Mababa lang ang sugar, 13% lang. Mas healthy siya kaysa doon sa isang juice. Makabili nga ng isang maliit na gatas. 80 pesos mga kabayan. % skim milk, 80 pesos. 80 pesos mga kabayan, itong gatas na to. Ito yung mga gatas lang malalaki, 240 pesos lang. Nung dumating kami dito sa Canada, pagkaubos ng dala kong gatas, ganito na yung pinagatas ko sa anak ko. Masarap siya, masustansya. Ang cute ng mga cone, no? Ice cream cone, 200 pesos lang, oh. Ang oats nila, chocolate. Ano na to, 160 pesos. Chocolate flavor, oats. Isipin mo, 160 pesos lang to. Sabi ko na sa inyo eh, napakamura ng mga iba't ibang uri ng drumstick dito. Ice cream, popsicle. Talagang iba-ibang klase. Yung pinakamahal, pinakamura, pinakamasarap. Ayan oh. Kita nyo yung flavor. 200 pesos lang ngayon kada isang kahon yan. Ang mura, no? ₱200 lang ang isang kahon yan mga kabayan. Naka-sale yan. Isa pang ice cream na sale, 160 pesos. Kuha ko ng isa, 160 pesos lang eh. Rocky Road. Uy, may miswa, 80 pesos lang. Uy, chicharon, 80 pesos lang. ₱160 lang to, oh.
80 pesos. 80 pesos lang yung sausage nila, oh. Bathroom tissue, 520 pesos ang isa. Garbage bag, 360 pesos din, oh. Hala, nakasale yung bleach. $1, limit nga lang isa. 40 pesos na lang siya ngayon, nakasale, oh. Itong maliit na bleach. Ayan, ito naman, 160 pesos itong ganitong bleach. 160 pesos mga kabayan. Akalain nyo kabayan, nakachamba na naman tayo ng bigas, sale. 1,200 pesos na lang. 18 kilos ang isang sako. Jackpot! Akalain nyo kabayan, nakaabot pa ako ng sale. Last week pa tong sale na to eh. Hanggang ngayon pala sale pa rin yung bigas. 1,200 pesos lang ang isang sako. Yung tubig nakasale din. 100 pesos, 24 bottles. Kabayan, lahat ng nakikita nyong grocery na yan, libre yan today. Lahat yan, libre. Wala akong babayaran dyan mga kabayan, kahit 5. Alam nyo ba kung bakit magiging libre lahat yan today? Kasi dahil sa credit card na to. Kada time na nag-grocery ako dito at ginamit ko yung credit card na yan, nag-earn ako ng points. Pwede ko yung ipagpalit ng groceries. Kaya malilibre ko lahat ng groceries na to. Ko lang kung bumili ng ibap milk. Ito 100 pesos. Carnation ibap milk 100 pesos. So yung lahat ng grocery ko ngayon mga kabayan, libre. Gagamitin ko yung points ko sa credit card ko. Naku, mga kabayan, may pahabol pa ako ng gabi at saka baboy at saka pangsahog. Ayan, may pahabol pa ako ng gabi at saka pangsahog sa sinigang.
binili ko. Ang dami, no? Ayan pa. Ayan pa, hindi pa tayo tapos maglagay. Ganyan karami yung binili natin, mga kabayan. Sobra. At yan, libre lahat yan ngayon today, mga kabayan. Ano? Gagamitin ko yung points ko sa card. Dami yung points. Oo nga Oh, narinig nyo, ang dami ko daw points. So, yung grocery ko ito, lahat to, madilibre. Tignan yung isda ko, ang dami Kasi madami akong gulay sa bahay, yung mga pananim ko. So, teternuhan natin ng isda. Ito yung pang isang free. Akalain nyo, free na yung binili ko. May free pa din ako. Ito. Magiging free lahat ng binili kong yan dahil sa points ko. Free pa rin yan. So mga kabayan, kanina hindi ko ma-explain ng gusto sa inyo kasi may music sa loob ng store. So hindi tayo pwede mag-vlog. Magkakaroon po tayo ng copyrights, di ba? So ngayon nandito na tayo sa labas ng store. I-explain ko sa inyo kung bakit libre lahat ng binili ko. Nakikita nyo yan, ayan. Ang binayaran ko na lang, ang binili ko ho, ang total magkano ba? Ang total na binili natin ay 378 Canadian dollar. Yun ang total na binili kong grocery, So, ang total na groceries na binili ko, kung babayaran ko siya lahat, nasa 15,500 pesos po siya. 15,500 pesos. Ngayon, ang binayaran ko ay ayan, $10 na lang ho, 400 pesos. Doon sa 15,500 pesos, 400 pesos lang po binayaran ko. Lahat libre. Wala na akong binayaran, kundi 400. Actually, yung 400 pesos na yun, dapat libre na rin yun. Kaya lang, hindi ko siya na-claim doon sa points kasi round off yung pag-claim ng points. Yung points na yun, pwede ka lang mag-claim ng 370, 390. Ang points ko, 390,000 na. Equivalent na yun ng 390 Canadian dollars. Alam niyo ba kung paano nakukuha yung points na yun, mga kabayan? Ganito siya. Itong credit card na to, ayan, yan yung credit card na yan, ayan. Pag ginagamit ko yan dito sa store na to, itong particular na grocery store na to, nag-earn siya ng mas malaking points. Kada bili ko ng item, may points ako. Kada dollar na binibili ko, meron akong, hindi ko alam kung 1 point o 10 points Basta't may points ako. Ngayon, pag ginagamit ko siya sa ibang store, nagpakarga kami ng gas, bumili kami ng appliances sa ibang department store, o kaya namasyal kami, may binili ako, nagbayad ako ng entrance fee, kahit saan ko siya gamitin, nag-earn siya ng points itong card na to. Yung points na yon, mas malaki pa ang may earn ko pag ginamit ko siya dito sa grocery store na superstore na pinagbibilhan ko. Pag dun ko ginagamit yung credit card ko, mas lalong malaki yung points kumpara sa ibang store. Ngayon, minsan nakikita nyo itong free items na to, di ba? Every 300 Canadian dollar or 12,000 pesos na binibili ko, libre to. Nagkakaroon ako ng libre. Iba-ibang libre yan. Minsan, kagaya yan. Ayan, tapo yung na libre natin, Ganda, Minsan, may yan. Minsan naman, for toothpaste, toothbrush, mouthwash, ganyan. Minsan naman, gamit sa bahay. Minsan, complete set of yung pang barbecue, ganyan. Iba-iba yung mga libre na yan. Pero minsan, nagbibigay siya ng points. Imbis na regalo, points na binibigay niya. 30,000 points. Halimbawa, kapag naka 300 Canadian dollars ako na grocery, meron akong 30,000 points. Ang ibig sabihin nun, equivalent yun sa $30. Pwede kong ibili yun ng grocery sa susunod kong pagbili. Or pwede kong ipunin. Ngayon, inipon ko yan, yung points ko. Yung points na 390 sa card ko, 390,000, inipon ko yun siguro mga 4 months yun. 4 months bago ko naipon yun, or 5 months. Mabagal nga ngayon kasi, hindi ako gaanong namili. Pero pag ginamit ko yun ng madalas, halimbawa medyo focus ako sa pag-collect ng points, mabilis yun, 3 months lang meron akong 300,000 points. Ngayong araw na to, yung lahat ng naipong kong points 390,000 points na, mga kabayan. Ang ibig sabihin nun, 390 Canadian dollars na pwede kong ibili ng grocery. Yung points na yun, mga kabayan, pwede mong gamitin yun sa pag-claim ng grocery. Kahit anong grocery yan, pwedeng i-claim ko ng damit doon sa store na yun. May mga damit sila, di ba? May mga laruan, appliances, ganyan. May mga furniture, pan-display, grocery ang marami, di ba? So pwede ko siyang i-claim kahit alin doon gamit yung points ko. So ngayon nag-decide ako, it's time to claim my points. Convertible siya sa grocery. So ngayon, lahat ng nabili ko ngayong araw na to, libre siya, mga kabayan.
meron pa ako natirang 20,000 points. So ang binayaran ko doon sa 15,500 na grocery na binili ko ay 400 pesos lang mga kabayan. Dapat nga wala na akong babayarang 400, hindi lang pwedeng i-claim yung 400 kasi butal na doon sa points ko, hindi ko pwedeng maklaim ng butal, kailangan round off yung pag-claim ng points. So isipin nyo mga kabayan, lahat ng binili ko ngayon libre. Tapos ito pa, libre na nga yung binili ko, meron pa rin akong libre doon sa mga grocery ko. Ito, libre lang yan mga kabayan. So ganyan ka-generous dito yung mga grocery store dito. Kanya-kanya sila ng pakulo. Dito sa superstore, ito yung pakulo nila, mga free items, tapos mga points, mga free groceries, mga discount, mga sale. Doon sa ibang store, ganun din sila. May mga pakulo din sila, may mga sale din sila. Tapos may mga ganun din sila, mga credit card na may points din. So, dito mga kabayan, pagandahan sila ng customer service, pagandahan sila pababaan sila ng sale, pabonggahan ng mga sale, ng mga discount. Kaya nga yung namimili dito mga kabayan, minsan kahit ang plano mo lang bilhin mo 10,000 pesos lang, minsan inaabot ako ng 15,000 dahil sa dami ng sale at saka mura. Ganyan mga kabayan dito. So, kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyong kalimutang i-like at please huwag nyong kalimutang mag-subscribe. Salamat!